Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Common sense reform kung ituring ni Senator Erwin Tulfo nitong Martes ang panukalang bigyan ng lifetime validity ang identification card ng mga taong may permanenteng kapansanan. Sa kanyang inihain na Senate Bill No. 1405, layong amyendahan ang Republic Act No. 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disability para hindi na kailanganin pa na paulit-ulit na i-renew ang ID dahil ang mga permanenteng kapansanan ay hindi gumagaling, bumubuti o nawawala. Sa panig ng Social Welfare and Disability Agencies, inihahanda na ang revised administrative order para sa panukalang batas. Nagsagawa ng joint inspection ang Department of Transportation o DOTR at Department of Public Works and Highways o DPWH sa kahabaan ng EDSA upang gawin itong commuter-centric at pedestrian-friendly. Tunghayan ang ulat mula kay Rayabel Medina. Magkatuwang naaayusin ang EDSA ng Department of Transportation o DOTR at Department of Public Works and Highways o DPWH upang maging mas commuter at pedestrian-friendly. Layo nitong masiguro ang kaligtasan ng aksesibilidad ng mga pedestrians, commuters, lalo na ang mga vulnerable sectors tulad ng person with disabilities o PWDs, senior citizens at mga buntis, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ang joint inspection sa pedestrian infrastructure sa EDSA ni na Transportation Secretary Giovanni Lopez at Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang mga miyembro ng Altmobile TPH at Move as One Coalition, gayon din ng ibang civil society organizations. Sinuyod ng dalawang kalihim ang kahabaan ng EDSA mula Ayala sa Makati patungong Rojas Boulevard sa Pasay. Batay sa isinagawang inspeksyon, napagkasundoan ni Lopez at Dizon na agad nang gawin ang mga short-term action plans sa EDSA. Tulad na lamang ng pagpapalawak ng pedestrian lanes, pagsasagawa ng shared bike lane at repair stops, pedestrian waiting shed at pagtanggal sa mga obstruction sa dinaraanan ng mga commuter. Ayon kay Secretary Lopez, ipinag-utos ng Pangulo na solusyonan ang EDSA para maging commuter-centric. Dagdag naman ni Dizon, kailangan na agad itong solusyonan dahil nakaka-stress raw umano kung ganito ang sitwasyon na laging kinakaharap ng mga commuters. Sabi ng Pangulo, once and for all, ang utos niya sa amin dalawa ni Sec Banoy tsaka ni Chairman Don ng MMDA is gawin na nating pedestrian and commuter friendly ang EDSA. And yun ang plano natin gawin and tingin ko by 2026, sisimulan na natin to. Sa tulong ng DOTR, sa tulong ng MMDA, sa tulong din ng mga LGUs. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naghain ng counter affidavit sa dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ukol sa pagkakadawit sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanyang kampo, ang reklamo ay ukol sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay nito, nagsumit din sila ng mga pruweba upang pabulaanan ang mga akusasyon at alegasyon laban sa Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 183 kaso ng HIV na itala sa mga migrant worker nitong Q3 ng taon. Bawas singil sa kuryente ngayong buwan, ipapatupad ng Meralco. Benepisyong hatid ng AI, pinag-aaralan ng Malacanang. Kampo ni Atong Ang, planong maghain ng motion for reconsideration kaugnay ng desisyon ng DOJ. Lifetime validity ID ng permanent PWDs, itinutulak maisabatas. At ilang rallyista para sa West Philippine Sea, sumugod sa harap ng Chinese Embassy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.